Hello everyone! For today's vlog, pag-uusapan natin ang 5 habit para baguhin ang mindset mo. Alam mo ba na ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo ay nagsisimula sa simpleng araw-araw na habit? Ano sa tingin mo ang pinakamahirap baguhin sa mindset mo? Bakit parang paulit-ulit na lang ang mindset mo? Bumabalik ka pa rin sa dating ikaw. Puno ng duda, puno ng takot at pag-aalala. Sa video na ito ibabahagi ko ang 5 mindset na bumago sa aking buhay. At kung siseryosohin mo to, posible rin mabago ang takbo ng utak mo. Number 1. Paninindigan sa pagbabago sa sarili. Marami sa atin ang hindi naiintindihan ang pananagutan sa sarili ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na forma ng lakas kasi habang ang ibang tao ay naghihintay panang perfect condition para mabago ang buhay nila, ikaw na marunong manindigan sa sariling pagbabago ay unti-unti nang umaangat. At kahit hindi perpekto ang paligid, at yan ang uri ng mindset na hindi basta-basta matitinag. Ang tunay na freedom ay nagsisimula kapag sinabi mong I am accountable to face every situation. Hindi mo kontrolado paano umasta ang ibang tao, pero may kapangyarihan kang piliin kung paano ka mag-react. Hindi mo hawak ang iniisip ng iba sa'yo, pero hawak mo kung paano mo titingnan ang sarili mo. Kapag nilagay mo ang sarili mong focus sa halip na kakulangan ng iba, mas gumagaan ang buhay. Hindi mo kailangan baguhin ang ibang tao para magkaroon ka ng kapayapaan. Number 2, positive self-talk. Kapag sinimulan mong kausapin ang sarili mo ng positibo, ang self-talk sa positibong paraan ay mapagkalinga o hindi nagpapabaya o nagpapalusot. Hindi ito toxic positively, hindi ito nagbubulag-bulagan sa sariling pagkakamali. Sa halip, ito ay pagtanggap ng buong buo sa sarili at sa halip na sirain ito, ito ay pag-unawan ang pagkakamali ang kabuuan ng pagkatao mo. Kapag sinimulan mong kausapin ang sarili mo bilang kaibigan, hindi bilang kalaban, may magbabago. Number 3, disiplina. Ito ang kakayahan mong kumilos kahit ayaw mo. Ito ang kakayahan mong gumalaw kahit tinatamad ka. Ito ang kakayahan mong tumayo kahit walang nanunood o pumupuri. Ang disiplina ang kalaban ng procrastination. At ito rin ang tunay na kaibigan ng consistency. Ang totoo, ang mindset na disiplina, yan ang hindi umaatras. Kahit hindi nakikita yung resulta agad, yan yung patuloy na ginagawa kahit walang applause. Kasi alam niya ang pagbabago ay hindi one-time miracle. Isa itong proseso at ang disiplina ang gasolina mo patungo sa pagbabago. Kapag niyakap mo ang disiplina, tinuturuan mo ang katawan mo at desisyon ng utak mo, hindi ang damdamin mo. Ang tunay na growth ay hindi mo lang ginagawa ang isang bagay dahil feel mo. Ginagawa mo dahil pinili mong gawin at ito ang tama. Kahit mahirap, kahit boring, kahit walang reward sa simula. Basta niyakap mo ang disiplina, dito magsisimula ang mabago, ang mindset mo. Number 3, pagkilala sa sarili araw-araw. Mahalaga ang pagkilala sa sarili kasi hindi sapat ang isang beses na soul searching, hindi overnight. Kung hindi mo bibigyan ng oras na unawain ang sarili mo, magugulat ka na lang, gumigising ka isang araw, parang hindi mo kilala ang sarili mo. Ang mindset mo ay hindi lang basta iniisip at binubuo. At ang pagkilala sa sarili ay magiging susi para maayos mo ang relasyon mo sa ibang tao. Dahil kapag kilala mo ang sarili mo at alam mo ang boundaries mo, alam mo kung kailan ka lumalagpas at kailan dapat tumigil. Hindi ka na basta-basta natatangay ng emosyon dahil naiintindihan mo saan ito nanggagaling. At higit sa lahat, kapag kilala mo ang sarili mo, natututo kang maging mapagpasensya, mas maunawain at mas maging mahabagin. Dahil naiintindihan mo na hindi mo kailangan maging perpekto araw-araw, kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Number 5, pagpili ng tamang tao sa paligid. Kapag araw-araw mo kasama ang mga taong laging nagsasabi
Nang hindi mo kaya yan, huwag ka nang mangarap masyado. Lahat naman tayo hirap sa buhay eh. Tiisin mo na lang. Magiging bahagi na yan ang paniniwala mo. Unti-unti, hindi mo malalaman kung kailan mo sinimulan. Ang mga limitasyon na galing pala sa ibang tao. Sobrang laki ng epekto nito sa mindset natin. Minsan kasi akala natin kaya nating baguhin ang sarili nating pag-iisip. Pero ang hindi natin nalalaman kung anong klaseng enerhiya ang palagi nating naririnig. Yun din ang unti-unting humuhubog sa iniisip at pinaniniwalaan natin. Ang utak ng tao ay parang sponge ng emosyon at pananaw at pag-uugali ng mga taong lagi mong nakakasalamuha. Kasi kahit gaano ka pa ka-motivated ngayon o kaya bukas o sa mga susunod na araw, kung palagi mong narinig ang mga bagay na taliwas sa growth, babalik ka rin sa luma mong takot at pagdududa. Kung hindi mo pipili ng mga taong mas aligned, mas madali kang mabawala sa direksyon. Kaya ang pagpili sa mga tao sa paligid ay hindi pagiging maarte at lalong hindi ito pagtalikod, ito ay pagmamahal sa sarili. Ito ay desisyon na kung gusto mo lumipad, ay hindi ka palaging nasa paligid ng mga taong gustong manatili sa lupa. Kung gusto mong baguhin ang mindset mo para sa mas magandang bukas, kailangan mo rin baguhin kung sino ang pinapakinggan mo at sino ang pinaniniwalaan mo. At yan ang 5 habits na makakatulong para baguhin ang mindset mo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you!